Sir, nung nakausap po ng Banatero si Pangulong Duterte, 4 na oras po kami nagkwentuhan noon. Tapos talagang yung mga tanong niya nakakagulat na parang tanong ba ito ng isang presidente. Tapos tinanong ko din siya, sabi ko, Boss, ano sa tingin ninyo? Sino ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon? Inisa-isa ko yung pangalan. Nung tinanong ko, sa tingin niyo si Marcos? Di ba sinabi ko ng week hindi yan. Siguradong pinaiikot siya ng mga taong nasa paligid niya. Yun ang talagang sinabi ni Pangulong Duterte. Kasi sabi niya pa nga bilang Pangulo, alam mo yan walang bagay na hindi dadaan sa'yo. Oo, meron kang briefer everyday. Oo, everyday dadaan sa'yo yan. Unless talagang mahina ka at you have no control. Hindi po nahuli sa loob ng compound. Sumuko po mismo sa ISAP. Sinungaling naman yung network na yan, Banat Bay? The ABS, unang-unang nag-break pa sa Hindi, ang ABS. fake news niyan, si GMA, nagpasabi nga fake news daw, pero sila naman ang fake news. Oo, ganun din na si Kasi GMA. ganyan yan hindi magtatanong yan, pagka hindi nila alam, basta lang magre-report. Tapos, tsaka nilang nila babawiin. Di ba? Correct. Ito nga, sinabi nga mismo ni Torre, hindi niya nga alam So, ito na lang, common sense Yes. Kung may utak kayo mga taga-GMA at taga-ABS, kung may utak kayo, sinabi ni Torre, hindi niya nga alam. Kung alam niya, edi sana sa loob. Yes. Sinabi niya, alam ko, nandito, sumuko, edi nasa loob. Alam mo Wala hindi nga niya nga alam alam. Oo. So, ibig sabihin, common sense tells you na hindi sa loob ng galing. Hello po, magandang araw. Yes. At nakakataba ng puso ang mga nangyayari. Kasi baka isipin ng iba, bakit tayo nagdidiwang? Nagre-rejoice, kasi una-una, dito napapatunayan natin na napakasinungaling po ni Torre. Talagang siya po ang pinakasinungaling at sumira sa imahe ng PNP. Yes. Wasak na wasak no? At mga kababayan, meron po ako ibabalita. Ito po'y confirm at pinaalam ko na rin po ito sa SMNI, kaya nga din po ako nandito. Ang tunay na nangyari po talaga ay sumuko po si Pastor Kibuloy sa AFP, sa ISAP. Particular po dyan sa lugar na yan, hindi po siya nahuli o sumuko sa PNP. Siya po ay sumuko mismo sa ISAP. Ibalik lang po natin ang tunay na nangyari dito. Kung maalala ninyo, hindi po nagtatakbo si Pastor Kibuloy. Yes. Siya po ay may gustong mangyari dahil ito'y nasa karapatan niya. Ang gusto lamang po niya ay dito humarap sa kaso niya. Yes. Yun po ang kanyang sinasabing paulit-ulit. Kaya nga sinasabi ni Babat, di daw sumuko. Dahil po, ang alam niya, itong PNP, which is napatunayan naman po natin, nandyan yung mga Amerikano, pati yung chopper ng Amerikano, Pati nandyan po, na gusto po siyang dalhin sa Amerika. So, ang gusto niya, di ba kung maalala ninyo, sinasabi ni Atty. Torion, na magkaroon ng kasunduan, na dito lang siya uusigin. At sa tingin ko, ito naman po, para sa klaro hindi ko po ito confirm, pero sa tingin ko, yun po ang dahilan kung bakit siya sumuko. Malamang, nakuha niya na po yung usapan, assurance na hindi siya dadalhin sa Amerika. Ito naman po ang totoong fact na nangyari dahil tandaan niyo po, tayo may mga contact ho dyan sa AFP dyan sa Davao. At ito ho talaga ang sinabi nila sa akin. Okay? Ang sabi Now it can be told, Now it can be told, Byron. Ito po ang sabi nila sa akin. Yes, boss. Actually, ito talaga ang matindi dito. May kasunduan ang ISAP at Secretary Abalos na it's going to be a quiet surrender to them, to ISAP. Ibig sabihin, tahimik lang at hindi dapat ganito kaingay. Ang problema, hindi ho sumunod sa usapan si Abalos. Nagbida-bida na naman siya. Gusto niya makuha yung credit. At ang sabi nga po ng ISAP ay sila profesional. Sila tahimik. Hindi sila magsasalita. Yan ang sasabihin nila. At sila ho tatahimik lang po. So kung ano ang kwento ni Abalos,
yun ang mukhang magiging kwento na ilalabas ng mainstream media. Official. Yun nga ang nilabas nila kanina pa. Wala nga. Oh. So, ang totoong kwento po diyan, sa isap talaga sumuko si Pastor Kibuloy. Yan po ang sigurado. Sa isap siya sumuko at ang kasunduan tahimik lang. Pero dahil nagbida-bida na naman ito si Abalos, di umano, talaga nga namang may plano ata itong maging senador. Kaya gusto niya yung credit sa kanya. To the point na inilaglag niya yung payasong ground commander na si Torre. Di ba ho? Yun ang, yan no. Kasi nga, Tama yung description na yun, payaso. Payaso nga. because of the greed, kaya ho sila nagkakaganyan. Nag-agawan ng credit. To the point, hindi siya di umano sumunod dito sa utos o yung usapan. Sorry, hindi utos, usapan. Na wag nyo nang ilalabas. Tahimik lang. Pero siguro, dahil sa kanya ng mga vlogger niyang hinahire, di umano ay unahan mo na para sa'yo ang credit. Yun. So, ganun po ang nangyari at yan po ang nais ipahatid ng ilan nating mga kaibigan. Yun na lang po, mga kaibigan na lang ang tawag natin sa kanila. Tama. Sir, may statement ba yung ISAF doon sa hindi pagsunod ni Abalos sa kasunduan? Hindi po magsasalita ang isap ng ganyan. Dahil sila po yung mga profesional, hindi po ever yan nagsasalita in public, tahimik po kumilos yan, nagtiwala. Ito po para sa kalinawan natin, nagtiwala ang pamunuan ng KOJC na it's going to be a quiet surrender. That's why we were Karapatan never mentioning it since panuklak. Hindi wala tayong binabanggit eh. As a matter of fact, all of us, alam nyo na yan, sigurado ako, we're not allowed to talk about it until I had a confirmation na ilabas ito. Kasi nga, nagsalita po yung ilan nating kaibigan at sinasabi nila, medyo nabastusan sila. Nang nangyari. Ngayon, sila hubay magsasalita. Hindi ko po alam. Hindi po ako magmamagaling. Pero ito lang ang sabi sa akin. Kami mga profesional, hindi kami mahilig sa media, hindi kami nagsasalita. Pero ito yung nararamdaman namin. Well, nangyari na yan kay Admiral Carlos eh. Ganon din, nilaglag din si Admiral Carlos pero hindi nagsalita, no? So, iba ang sundalo eh. Iba yung sundalo. Iba talaga sila. Kaya pinili ni Pastor na doon sa kanila mag-surrender. Yes, Lorraine. Nandiyan na si Byron, Lorraine. Banat, Byron. So, Yes po, opo. So, maliwanag na at parang very consistent 'yon, no, na Pastor will never surrender to a tyrant like Torre, no, and to Abalos, no, or Marbil. No, he will surrender to people that he really trusts and respects. Yes. Kaya lang baka tanongin ng iba, bakit ibinigay pa sila sa PNP o nakipag-coordinate pa kay Abalos? Remember, may warrant ang korte. At ang magpapatupad po nito ay ang PNP. Hindi po pwedeng makialam ang AFP. Alam naman po natin yan sa batas. Unless there is a rebellion or something na para sila makialam. Ngayon, nagtiwala lang siguro ang ating pastor sa AFP. Alam naman natin, mas professional sila gumalaw kaysa sa PNP, lalong-lalo na sa inasal po ni Torre. Talagang kitang-kita natin yung pagiging balasubas niya at pagiging unli lies niya, di ba? So, unli lies, kaya po siguro, ganun ang nangyari. Ngayon po, hindi sabi nga ni Ma'am Badoy na kung sila po ba ay magsasalita, hindi po sila magsasalita dahil alam natin na ganyan sila. Na hindi po sila, alam ni Ma'am yan, may maraming kaibigan pong AFP officer yan, hindi po nagsasalita yan. Byron, so ang maganda dito, unmask na naman itong si Abalos, credit grabber, bida, di ba? And this is what I was talking about, Byron, J, Elmer, Ina, and Carla, no? This character ng Marcos administration, yung mga nakapaligid sa kanya, hayok na hayok sa kapangyarihan, parang hindi nila mapigil-pigilan yung sarili nila. Eh nakita na naman natin ngayon dito, kay Abalos, bida-bida, di ba? So, I want to point that out because,
because this is the burden that the Filipino people have had to endure. Yeah. Yung nakakangilabot na pagka-power hungry, no? Yung pagkaupo pa lang, sisiraan na kagad ang VP, tapos nasa 2028 na yung sites nila. Hindi ba naman magsilbi naman muna kayo? Di ba? Parang ganyan. So, yun naman, bida-bida, hindi na nahiya, no? At saka linawin po natin, wala naman pong planong magtago si Pastor Kibuloy at gusto niya talagang harapin ito. Yes. Dahil confident siyang mananalo siya sa kaso. Yes. Correct. Ang ayaw lang niya ay yung dalhin siya sa Amerika. Dahil napahiya na po ang FBI, kaya delikado ang lagay niya sa Amerika. Yun lang naman po ang paulit-ulit niya sinasabi through Atty. Torion na gusto lamang po niyang siguraduhin na hindi siya ho doon ipapadala. Kaya nga hinala ko po, ito naman po ang part na to ay hindi po ito confirm. Hinala ko po ay nakuha niya na po yung kasunduan na yon. Nahaharap po siya sa korte sa Pilipinas at hindi sa Amerika. So Correct. hindi po siya nagtatago dahil gusto lang niya magtago. Hindi po siya nagtatago dahil guilty po siya. Nagtatago lang po siya itong mga nakaraang araw dahil ayaw niya humarka sa Amerika po. Pero sa Yes. korte sa Pilipinas, haharapin niya po yan. Yes. At sa lahat po ng mga nanonood, gusto ko lamang pong ulitin, ito pong naging pahayag, Pastor Apollo Kibuloy surrendered to Major General Edmundo Peralta, Commander of the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, Sunday, linggo po yan, September 8. In a phone interview, Army intelligence official said Pastor Kibuloy will be brought to the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines headquarters in Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City. Yan po ang the long and short of it. Yes. And Byron. Sir Jason, marami rin kasing nagme-message sa atin, pero hintayin na lang po natin yung pinakang official statement din po ng ating legal counsel, no? Hinintay lang po natin yun. And going back dito sa mga naging pahayag din ni Sir Banatbay, yung ikaw mismo, no, na kung ikaw siguro, Sir Banatbay, yung ganyan pagkasunduan pala, traitor talaga itong PNP? Oo, at saka alam nyo, napakahalaga ho dito na maintindihan natin na hindi po, ito'y tagumpay po ng KOJC at ni Pastor Kibuloy dahil finally, nakuha po ni Pastor Kibuloy yung gusto niyang mangyari na dito ho sa Pilipinas idinig yung kaso niya. Yung kaso. Alam nyo, hindi po takot si Pastor Kibuloy na harapin ang kahit anumang kaso as long as sa Pilipinas. Huwag sa Amerika. So, at dahil nga dyan sa nangyari na yan, finally, mahaharap niya na po. Pero isa pa pong tagumpay natin dito ay yung napatunayan natin na napakawalang niya talaga ni Torre at ni Barbil. Yes. Na kung saan, talagang napakasinungaling na tao ho, nito, mga na kunwari may bunker, merong tunnel. Wala po. Hindi ho nahuli. Sinira nyo lang ho ang KOJC. Dapat po singilin na ho sila ng taong bayan na ibalik ang kapayapaan sa KOJC at lumayas na po sila. Wala na po silang karapatan dyan. Correct. Yung nahanap nila, wala na ho dyan. Pero may hinala ako. Mag-iimbento na naman to si Torre kasi si Torre ang taas ng ego niya Oo. Yung ulo niya talaga ang laki-laki na, di na nagkakasya sa pinto Yung ego niya, sasabihin niya sigurado, meron pang iba. Kaya mag-i-stay muna kami dyan. Ganyan no, katalo na ng utak nito ni Torre. Tama, tama. Dagdag ko kay sinabi ni Boss Banat, no, Boss Jay, no, at mga kasama natin dyan, no, talagang mag-iimbento yan si Torre. Kasi nga, pagka naharap ni Pastor, itong kaso nga niya, gusto nila tatabunan si Pastor ng iba't ibang kaso pa rin na allegedly nakita nila at meron na ngang soko na nagpunta doon at meron na ngang kung iba't ibang naratibo. Yung dugo pala rugby. Di ba? Wala So, talaga to save his face, mag-iimbento talaga yang si Torre. Lalo na ngayon na medyo nasaktan yung ego niya at hindi siya included dun sa loop, no? Sa pag-surrender nga nitong si... Pero malaking harapin niya, Elmer, sa mga junior officers, yung mga colonel, major. Doon. Kasi, isipin mo pinagod niya na 16, hindi lang 16 days, more than 20 days kasi may 4 days pa sila, pinractice pa nila kung paano nila sila lulusob, no? At saka, ano yan
it involves so many other regional police offices. Correct. Stretching from Region 3 down to Region 12. Ilang colonels yan na in-involve niya dito sa operation. Noon lang Senate hearing, bilang ko rin sa mga koronel na nandoon. Kasi buong Davao Region kasama ang Region 10 at saka Region 12 at saka Barn, no? Caraga. Yun. Ganun karami. 5 na eh. 3 and 4. 7. Tapos may Region 4A, may Region 3, Region 7, Region 6. Ang daming Yeah. iyan lang kung nag-iisip siya, I am sure kung sa Bisaya pa yung sa loobin itong mga junior officers na pinirwisyo niya, manda siya, baka mamaya bigla lang siya pitikin sa tungki ng ilong ng mga junior officers niya. Kasi nilagay ni Torre sa panganib yung mga karir ng mga koronel na yan. Tama. Mga kapitan. Hindi lang nilagay, ilalagay pa niya dahil harap sila lahat sa kaso eh. Imagine mo. Medyo nakabute po pala ako doon sa live ko isa. So, medyo ulitin ko lang po, Sige po. Ulitin lang ho natin na si Pastor Kibuloy po, tagumpay ho siya dito dahil siya po ay haharap na sa Korte ng Pilipinas at hindi po sa Korte ng Amerika. Yan po ang pinaka-importante. At actually, lahat ng taga-KOJC, yan ang gustong mangyari. Kasi confident po ang lahat na wala naman pong kasalanan si Pastor. At yung mga nagsumbong na yan, mga bitter lang po yan. Hindi ho na nabiyayaan ni Pastor siguro, kaya ganyan na nangyari. At saka, Banat, anong tawag ito? Rehas itong kaso. Na-dismiss na ito eh. Kumbaga parang i-refile lang eh. At isa pa pong napaka-importante dito ay palpak na palpak po talaga si Torre. So sa sobrang kapalpakan niya, ipinahamak niya yung ibang mga opisyal niya na makakasuhan. Remember, makakasuhan ito sa mga maling pag-implement ng warrant. Diba? So makakasuhan nung sila. So dahil sa kapalpakan po nito ni Torre. Pangalawa, hindi lang palpak. Ang dami hong nasirang gamit dyan na pagbabayaran ng gobyerno. Correct. Yung ginastos ng gobyerno diyan sa pagpapadala ng ilang libong kapulisan, umabot ng 10,000. At mga kababayan, lalo na sa mga pulis, singilin nyo ha, hindi pwedeng libre yan. Anak ng wewe, mamaya pati yan, maibulsa. Hindi natin alam, hindi naman natin sinasabi ibubulsa, pero singilin ninyo, siguraduhin ninyo yung overtime nyo mabayad sa inyo. Baka mamaya pati yan, katkungin na naman. So, kawawa talaga ang mamamayang Pilipino sa nangyari na ito. At moral lesson. Yes. Ito yung moral lesson sa buong Pilipinas. Na kung gugustuhin nila na sumuway sa batas, ay gagawin nila ito para sa sarili nilang kapakanan. Hindi sila susunod sa korte. Meron akong listahan dito, ng mga posibleng harapin nilang kaso. Hindi ko alam kung ano yung specific kaso. Pero ito yung nangyari. Hindi ito kabuuan ha. Unang-una may namatay isa. 4 yung inatake sa puso. 16 yung initially sa unang araw pa lang na nasugatan, 16 injuries. 3,000 KOJC members are traumatized, 36 ang kanilang binugbog, inaresto at ibinilanggo at kinasuhan na na-dismiss, Ayan. Ang klase na hinto, kindergarten, elementary, high school, college, hanggang postgraduate. Tapos, ninakaw nila ang mga sasakyan ng KOJC at pati mga construction, heavy equipment sa Kingdom. Kasama na yung water tanker, fire truck, na kanila pong kinarnap. Bukod dyan, ninakaw din nila yung sound system, yung console, yung speakers, at pagkatapos ang dami nilang sinira pati yung solar panel sa Jose Maria College. Ilan lamang yan na Banat Bay sa mga posible nilang harapin na kaso. Alam niyo Sir Jay, totoo talaga yung sinabi ng Biblia sa Romans 8:28 di ba? Na in all things God works for good. Alam niyo yung mga nangyayari nito mga nakaraang araw dahil sa pangwawalang yaho nito ni Torre,
marami ho tayong napatunayan. Isa na nga ho talaga dito napatunayan natin na medyo balasubas ho talaga ang namumuno sa ating gobyerno ngayon at uminit po ang damdamin ng mga Pilipino, hindi lamang po ng mga taga-KOJC. Correct. At ayan ang isang napaka-importante na nangyari ho sa bayan natin dito sa kaganapan sa KOJC. Marami ho ang nagising. Kahit hindi ho membro ng KOJC, nagising ho sila sa mga nangyayari. Yes. At even, eto hong sa pagsuko ni Pastor Kibuloy, makikita natin ang pagiging greedy. Kasi ang greed po in many forms po yan. Hindi lang po sa pera, sa power, hindi lang po sa fame, pati ho sa lahat na. Ang pag sinabi mo ang tao ay greedy, gusto niya talaga makuha lahat So yung pagiging greedy ng lalong-lalo na po dito si Abalos, na gusto niyang agawin ng lahat ng siya pa talaga ang nag-post. Yes. Hindi naman sa'yo sumuko. Ba't ikaw nag-post? Ba't ka nagmamagaling? Gusto maging bida Sa AFP, galangin mo naman ang AFP. Kung ganyan kaya mga sundalo natin, makinig ho kayo. Ganyan ho ang nangyayari ho sa gobyerno natin ngayon. Kasi hinaluan ho ng politika. Dahil nga kakandidato na senador. Bawang balang niya, yung billboard niya sa EDSA. Grabe ho, ang laki talagang LED billboard ho yun. Ang laki-laki, isang buong sa GA Tower ba yun? Ang laki-laki, grabe ho. Kaya iano ang dahilan kung bakit tayong mamamayang Pilipino ay nabubulilyaso dahil sa pamumulitika. Hindi ho kalaban dito PNP, hindi ho kalaban dito ang AFP. Ang kalaban po natin dito ay mga politikong ganid sa kapangyarihan. Correct. Pero dagdag ko na rin yung sinabi ni Boss Banat, Boss Jay, Ina, Carla and Almar, na yung ginawa ni Pastor, talagang nagpakita na yung AFP ay siya pa rin yung most trusted sangay ng ating uniformed service. Doon siya nagtiwala Ang tiwala, for the past decade or even 2 decades, sila talaga nandyan sa top 3, top 4, top 5 yan, paano-ano lang yan sila. At minabuti ni Pastor na nga at ni Atty. Torion na doon nga mag-surrender kasi nga malaki pa rin ang tiwala nila. Even tayo, malaki pa rin ang tiwala natin sa ating hukbong sandatahan. At I'm pretty sure na nagmamasid din sila yung mga AFP personnel. Yes. And mga Tayo nananawagan sa ating mga kababayan, gantihan ho natin si Abalos. Paano? Mangampanya ho tayo laban sa kanya sa pagtakbo niya senador. Yun lamang po. Wag lang tayo, hindi namin boboto yan. Hindi, ikampanya ho natin. Sabihin natin sa mga kamag-anak natin, kayo mga OFW, sabihan niyo yung mga kamag-anak nyo na wag iboto yan. Kasi kung ngayon pa nga lang, ganyan na ho ang asal niya, paano na ho pag naging senador ho yan? Talagang grabe ho sigurado yan. Mamumulitik at mamumulitik ho yan sa ating bayan. So, gusto nyo hong gumanti? Gumanti tayo ng mapayapa. Paano? Sa darating na eleksyon. Alam ko marami sa inyo nagdududa na sa eleksyon dahil sa mga nangyari. Pero gayon pa man, yan na lang ho yung talagang, sabi nga ni Pangulong Duterte, yan ang pinakademokrasya meron sa Pilipinas. Kung marami naman ang hindi boboto at mangangampanya tayo na hindi boto siya, kahit pa magkaroon ng hocus-pocus dyan, may hirapan. Yes. Kaya nga dapat hindi yung passive lang Correct. Dapat active talaga. Huwag lang tayo mangampanya para sa mga senador na gusto natin. Mangampanya tayo laban dun sa mga senador na nakita natin ng abuso. Yes. Yun po. Kasi kung manalo man sila, dapat we should put up a good fight na talagang paghirapan nila kung manalo man sila. At dugtong dyan mga sir, kasi na-mention na ni Banat Bay yung usapin ng eleksyon. The last interview namin sa isang political analyst din, sinasabi nga itong issue sa KOJC ay dapat din talaga maging campaign issue, Kung sino yung mga tahimik na sa lantarang paglapastangan sa karapatan ng mga miyembro at ng iba pang karapatan, ay tahimik lang sila. Tapos ngayon kasi, may mga nababasa akong, may nagme-message sa akin na may mga ilang kongresista na nga ang nag-iingay naman ngayon dahil sa lumabas na balita at parang meron siguro mga tanggap na naman ito na parang sila ay saludo, ganyan. Yun na nga. So, buti na lang nabanggit din ni Sir Banat Bay, na ito talaga, kakampanya tayo against doon sa mga halatang politika
lang ang habol nila. At yung sinasabing ng greedy, no? Yung ganit sa kapangyarihan, biruin mo, naghuhugas kamay sila sa una, tong si Abalos, di ba? Ang Malacanang, walang ano, tapos wala, yung kasagsagan talaga Yung una ng sabi nga paglaban. yan, yung first Oo. day, sabi niya, sariling diskarte yan ni Marbil at saka ni Torre. Correct. Yun ang pagkakasabi niya. Oo, tas ngayon biglang siya pa ang magiging traidor na meron palang ganung kasunduan na supposedly na sinabi ni Sir Banat Bay. Yeah. Tama, no? At yun na nga, no? Itong mga politikong ito, ay gagawin talaga nila hanggat sa makakaya nila na lagyan ng political spin ano man ang nangyayari. You can see They will. Alice Go case, kay Cassandra Leong case. Ngayon, I'm sure, bukas pagpipiestahan yan, Ina, Carla Almar, pagpipiestahan yan ng mga tongresista at They will even speak with contempt na alam nila kahit sub judice na yan kasi pending na sa court yan. And I will not even be surprised pag nagpatawag ng Senate or Congressional Inquiry na naman. Wala na, hindi na pwede. Pero hindi na pwede kasi nasa warrant na eh. Nasa korte na eh. Yeah. Pero kasi Boss Jay, no, pinahintulutan kasi ng korte si Alice Go. Yung request ni Risa Ontiveros, pinahintulutan ng judge ng Tarlac Court na mag-appear bukas. So, ewan ko ano namang gagawin ng mga hinayupak na to. Ibang drama yan. Ibang drama. Sir, mga sir. Opo. Meron lang po akong para ho sa kaalaman ninyo kung bakit ko alam na talagang tatakbo po itong si Abalos. Ito, first time ko lang sasabihin sa inyo to. Pagtungtong niyang DILG secretary, ginader niya ho lahat ng mga vloggers. Mapa Duterte, mga tanso vloggers, pinagsama-sama niya. At kasama na po ako dun sa naimbitahan. As a matter of fact, pinaimbita nga daw ako ng personal ni Abalos. At nung nagpapaliwanag siya sa kanyang plano, hindi naman niya sinabing siya itatakbo ng senador. Pero, ba't ka naman magpapatawag sa mga vlogger kung hindi ka tatakbong senador? Kaya lang nakita ko na kagad yung plano niya at yung kanyang style, sabi ko, out ako dito. At Hindi mo masikmura. hindi ko masikmura Sabi ko, epal masyado to Alam mo, pwede tayong tumulong dun sa alam natin makakatulong sa bayan. Correct. Wala naman pong masama dun. Kasi ako, as long as makakatulong ka sa bayan, why not? Diba? Kahit anong partido ka pa. Kung gaganyanin mo, nakita ko na sa simula pa lamang po, magagalit po sigurado sa akin yung kumontak sa akin doon. Pero sa simula pa lang, nakita ko na kagad yung bida-bida niya. Yung ang hilig niyang... Ugali niya yan eh. Ang hilig niyang ikunin yung credit kahit hindi naman siya. Credit grabber. So sabi ko, naiinis ako. Alam niyo, hindi ho tayo magpapakatuwi, Siyempre, kung kailangan ng tulong at makakatulong ka, bakit hindi ko tutulungan? Diba? Kumpara naman sa bayan, bakit hindi? Pero sabi ko, nung nakita ko na kaagad, sablay na po. Doon pa lang, sabi ko, simula pa lang po ito ng kanyang Pagkupo niya secretary. Pagkupo pa lang niya, pinaplano niya na po na tumakbong senador. Ganun, sabi ko, ganito siya ka-obsess. Ganito siya ka-obsess. Sobra. At mako-confirm naman yan sa mga kaipalan na ginagawa niya at yung mga self-promotion niya. Nasa Black Rider teleserye siya. Yung napakalaking billboard na... Malaking bayad yun Malaking bayad yun. Akala yung pinarayaran yun. Akala ko ng iba na kaya siya napasok dyan, na-imbita siya. Hindi, may bayad po yan. Malaki ho talaga bayad. Pero para tayo sa bayan Hindi, pero alam nyo, sabi ko nga isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo na ito. Lahat ho tayo mamamatay. Lahat ng pera, lahat ng fame, lahat ng meron tayo mawawala sama yan sa lupa. So, ang maiiwan lang dyan yung memory na ang ginawa mo. Napaka-importante niya. Kaya tayo naiinis sa mga ganyang klaseng galaw na alam naman natin. Ngayon, eto lang kaya ako nagpatay ng camera. May mga tumatawag na mga general at sinasabi nila, salamat naman. Yun lang. Salamat naman. Hindi ko na nasasabihin kung saan ho ito. Sa AFP ba to, PNP ho. Correct. Nagpapasalamat sila sa mga nanindigan ho. Hindi lang ho sa Banateros, pati ho sa buong KOJC, sa buong SMNI, nagpapasalamat po sila kasi
sawang-sawa na ho sila eh. Alam nilang pinaglalaruan sila ng politiko. Oo. Marami dyan, career officer ho yan eh. Oo. Siyempre, eventually, ang kanila lang, siyempre gawin lang yung trabaho. Ayaw nilang madamay, pero nadadamay po sila. Yes. Tama yan. Tulad ng Kasi- sinabi niya, oo. Yung pagiging Go ahead. professional sa kanilang trabaho, Ako, Sir Banat. kaya ako, nalulungkot ako mga kapatid. Para dito kina Jean Fajardo at saka si Catherine De La Rey. Grabe. Yung kambal tuko na tagapagsinungaling ng PNP, no? Na they were anong tawag ito? Nalulungkot ako because Jean is supposed to be a lawyer, di ba? O si Pardo. Layo. Pero yung you will parrot whatever Marbil and Torre are saying, ay para kang parang I don't know. Anyway, tapos na yan. I just hope they will learn their lessons, no? Kasi Akin po meron lamang po akong panawagan sa mga nanonood po. Lalong-lalo na kayo sa social media. Ito ang tunay na people power. Pag lumabas po sa mga mainstream media na sinabi, sumuko o kaya nahuli, sagot po kayo doon. Hindi totoo yan. Yun ang tunay na people mag-comment power. sila, Comment no? kayo. Yeah. Yo, mag-comment kayo. Huwag nyo namang mumurahin. Baka mamaya mablock kayo o maano. Basta i-comment nyo lang. Fake news yan, hindi totoo. Kasi ngayon daw, lumalabas sa ilang mainstream, gano'n na nangyari. Hindi alam mo, Ganun kasi yung sigurado posting, po kargado kasi- yan eh. Sigurado po yan, kakargahan yan. Walang iba kundi yung gustong magkaroon ng credit. Diba? Alam na natin kagad kung sino yung gusto mag-credit dito eh. At alam mo ako, may konting awa nga ako kay Payasong Torre. Kasi siya yung nagpagod, siya yung nagmukhang tanga, Yes. siya yung paikot-ikot dyan. Tapos nung credit na, Wala ginagawa nung boss niya. Oo. Di ba? Tuwa ko sa'yo, Torre. Mabibuisi talaga ako, pambira. Ikaw yung araw-araw na paikot-ikot na nagmukha ka ng tanga, namura ka na ni Boss Dada. Tapos biglang yung credit, kaya ay Abalos. O isipin mo, Kita no, mo na. birthday pa lang, sinabi ni Abalos, nung iniipit siya ng interview ng mainstream media, sabi niya, hindi, diskarte yan nila, diskarte lang ni Oo. Marbilla at saka ni Torre. Nilaglag. Walang kinalaman dyan, walang kinalaman ng presidente, sabi niya. Kamay. At saka yan, meron nagsasabi dito na nilabas daw sa isang istasyon na nahuli sa loob ng compound. Hindi po nahuli sa loob ng compound. Sumuko Alay. po mismo sa ISAP. Sinungaling naman Okay. yung network na yan, Banat Bay. The ABS, unang-unang nag-break pa sa Hindi, ang ABS. fake news niyan, si GMA, nagpasabi nga fake news daw, pero sila naman ang fake news. Oo, ganun din na sa Kasi GMA. ganyan yan, hindi magtatanong yan, pagka hindi nila alam, basta lang magre-report. Tapos, tsaka nilang nila babawiin. Di ba? Correct. Ito nga, sinabi nga mismo ni Torre, hindi niya nga alam eh. So, siya lang mismo. ito na lang, common sense eh. Yes. Kung may utak kayo mga taga-GMA, at taga-ABS, kung may utak kayo, sinabi ni Torre, hindi niya nga alam. Kung alam niya, di sana sa loob. Yes. Sinabi niya, alam ko, nandito, sumuko, di nasa loob, alam mo eh. Wala Hindi nga niya dyan nga alam alam. eh. Oo. So, ibig sabihin, common sense tells you na hindi sa loob ng galing. Saka hindi naman talaga siya nang galing doon sa loob. O ba't hindi nyo tanungin sa AFP dyan sa Davao? Oo. Magtanong sila sa Ismincom. Oo. Tapos yung caption ni Abalos, nahuli. Oo. Fix up lang naman nila ni Atty. Torion, Pastor Kibuloy, at nung isang tao doon. Paano ba yung paniwalaan na talagang nahuli? Kalmado at ano naman yung pagiging, ang demeanor nila doon sa picture na yun. At yung litrato na yun, hindi naman talaga magtitel ng the whole story. Yes. At saka ang usapan dyan, tahimik lang dapat. Oh. Of course. Oo, walang kaya nga, I was holding my punches as early as 1 o'clock in the afternoon. Oo. At saka ito, sabi ko nga sa sobrang ni Abalo, sa sobrang niyang pag-iepal, yung tahimik na yon para sa kanila din yun eh. Para sa mga pulis na naandoon. Yes, Correct. yes. Kawawa yung mga pulis na naandoon na nagtambay. Kawawa yung ground commander nilang napayaso na si Torre. Mantakin mo, nag-spend siya ng so much time. Di sana pwede namang graceful ang exit Yes. nila. Tama. Di ba? Hindi yung nagpa-eksena siya ng 10,000 kapulisan, di mas lalong lumabas yung niya, pagiging
arrogante niya. Kasi kung hindi sila nag-ingay... So ganun po tapos biglang magsasalita yung amo niya, nahuli na. O di ba, kung hindi ka nga naman epal-epal, abalo, kawawa naman pati tao mo, nilaglag mo. Yes. Oo. Pati yung mismong ground commander na inutos-utusan ninyo, inilaglag mo. Isipin mo, 260,000 yan, walang boboto sa kanya. Yung mga pulis, buong bansa. Oo. Kasi At tingnan alam mo mo, yan ng kapulisan na Ang ganda pinaglalaroan sana- kayo. ang ganda sana ng graceful exit nila ng mga tao niya. Hindi lang si Torre, kundi sila Patay, sila Hansel, no? Kasi kung sinikreto lang yun, bata, na nasa custody na. Ganito ang gawin nyo. Sana, nakagawa pa sana ng dahil po sa mga panalangin, kininig namin yung mga panambitan ng mga taga-KOGC for humanitarian reasons, we are Yes. pulling out. Tama. Diba? Tama. We are abandoning the KOGC. Diba, bida pa sana siya. Hindi, kahiyan pang inabot ni Torre dahil imagine mo, tinatanong siya ng mainstream media at ng mga vlogger. Sir, Wala alam. Sabi niya, wala akong alam. Yeah. Alam niyo sir kung ano ang istorya nangyari dyan? Yan yung naalala ko talagang istorya nung panahon ng ni Moises at ng Ehipto. Kung mapapansin niyo doon sa time na yon, ilang plagues po ang dumaan doon. At sa Biblia po sinabi, hindi ho sinabi sa Biblia na pinatigas ng puso ng demonyo itong Pero. Hindi ho. Diyos po ang nagpatigas ng puso ni Pero. Bakit po? Para umaabot ho doon kasi meron ho yang meaning, even yung pagtaas ng baton ni Moises, may meaning po yan sa New Testament. So everything has a reason kung bakit nangyari. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Maaring ganun din po ang nangyari dito dahil sa sobrang greed ng bawat opisyal na gustong tumapel sa gobyerno. Yes. Dahil naging bulag sila at bingi, naglaglagan sila mismo. Correct. Ibig sabihin, lumabas ang kasamaan ng mga taong na yan nang hindi gumagalaw ang KOJC at sinasabi nilang masama sila. Hindi. Nakikita na ang mga mata natin dahil doon sa sila ho ay tubigas na yung puso. Yes. Sila ho ay naging greedy na sa kapangyarihan. Tama. Mantakin mo, isipin nyo ho ito sa kalagitnaan na nagdala ng 10,000 kapulisan, doon biglang lalabas yung balita. Kung nasa tamang kauliratan ka at alam mo na naandyan sa loob at alam mo na mahuhuli, hindi mo nagagawin yan Hindi Kasi magkakaroon lang ng problema yan, ano mo yun, exage na sobra. Pero naging wala sa circle, ika nga si Torre. Oo. So nagdala siya ng maraming tao. Mas lalo ngayon na-emphasize sa social media. Tapos biglang sasabihin nandoon. Di ba? Sasabihin, sumuko. Sandali. Tandaan ho natin, AFP po ang naglabas ho. Nakausap po mismo ng isang pahayagan dyan sa Mindanao. Correct. Na sa AFP talaga sumuko. Hindi po nahuli. So nagmukha silang tanga doon sa kanilang pagiging greedy. Yes. Pero Boss Banat, Boss Jay, ang mas nagmumukhang tanga dito, si Presidente Bongbong Marcos. Yes. Numero uno. Ito, nakita natin how weak he is. Wala siyang control sa mga tao under him. Kasi dapat, ang unang nakaalam ng pangyayaring ito, at dapat nga muna, ang unang nagpalabas ng statement, dapat yung presidente, inunahan pa ngayon ni Abalos. Diba? Correct. So, talagang you can really see how weak this leadership is. Na yung mga nasa ibaba ni Bongbong Marcos ay parang kanya-kanya na ang galawan dyan. At napahiya na rin yung PNP at mismo yung presidente napahiya. Kasi inunahan niya Lahat na lang inunahan niya Paano naman magsasalita, Elmer? Missing in action yung presidente, ilang oras na Magsa 72 hours na. Dahil ewan ko kung anong inaayos niya, yung bukol ba sa braso niya, yung bukol sa leg niya, o yung putok sa sa mata niya, sa talupak Alam nyo, ng mata. Mga sir, nung nakausap po ng Banatero si Pangulong Duterte, 4 na oras po kami nagkwentuhan nun. Tapos talagang yung mga tanong niya, nakakagulat na parang tanong ba ito ng isang presidente? Tapos tinanong ko din siya, sabi ko, boss,
Ano sa tingin ninyo? Sino ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon? Inisa-isa ko yung pangalan. Nung tinanong ko, sa tingin niyo si Marcos? Di ba sinabi ko ng week Hindi yan. Siguradong pinaiikot siya ng mga taong nasa paligid niya. Yun ang talagang sinabi ni Pangulong Duterte. Kasi sabi niya pa nga is bilang Pangulo, alam mo yan walang bagay na hindi dadaan sa'yo. Oo, meron kang briefer everyday. Oo, everyday dadaan sa'yo yan. Unless talagang mahina ka at you have no control of your people. Di ba, yung nga sinabi niya sa akin, di ba, sinabi ko na sa inyo yan weak yan Alam mo, ganun talaga nakikita ko dito Siguro, kung meron mang briefer, hindi niya binabasa. Kung, o baka naman, sasabihin lang sa kanya ng asawa niya, wag ka na magbasa, ako na, bahala dito. Baka ganun lang ginagawa abogada ako alam ko yan ako nang bahala dito, magkano ka na lang dyan. Enjoy ka lang dyan. Baka ganun na nangyayari. Parang So, ganun. It is not kawawa far-fetched. tayo It's not far-fetched. Kasi yung operation na ito, dapat meron niyang war room almost 24/7 naka-operate yan yung satellite communications mo among the law enforcement. Ano nang nangyayari diyan? Meron na bang update kung saan? Dapat meron yan Pero yun na nga, yung command conference nga ng NDRRMC na tuwing babahas, wala nga siya Ilang araw Teka pa muna. mag-command conference At least alam natin kung sino nagpapatakbo. Saan ka naman nakakita magtutrooping the line. Dapat ang commander-in-chief, sino ang nagtutrooping the line? Yung pisang buo niya, Tama. si Speaker Martin. Si speaker po ba, hindi ba si Kim Il-jung? Hindi po ba yung presidente ng Korea? Kamukha nga pati lakad Ganun ang angas niya Parang siya na ang diktador na... Parang ganun Parang ganun Tapos sumaludo. Sumaludo pa, parang commander-in-chief. Walang ano lang siya. Kinatawan lang siya. Mga boss, basahin ko lang ito isang comment, habang nga tayo nag-discuss. Sabi dito, isa sa magiging resulta ng palpak na operasyon ng PNP at DILG, ang tuluyang pagbagsak ng PNP ay ganap na pagkasira ng institusyon dulot ng mga isyu sa korupsyon, maling gawi at kawalan ng tiwala ng publiko. Magkakaroon ito ng seryosong epekto sa pagpapatupad ng batas, pamahalaan at kaligtasan ng publiko. Mas titindi ang pagkwestiyon sa integridad at bisa ng kapulisan, lalo na sa paghawak ng mga sensitibong operasyon o pakikitungo sa publiko. Ito yung ito yung ang description ko nito, Elmer Banat. Itong nangyari sa KOJC. Ito yung number 1 personification ng tinatawag sa Bisaya na English. Ang tawag nito palpacation, no? Palpacation. Ako po, mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa atin lagi ho tayong magkaroon ng pusong inclusive, wag exclusive. Napakarami pa pong pulis natin ang matitino. Yes. Ako naniniwala ako dyan. Sa matter of fact, di ba, habang nag-live tayo, sabi ko nga ho sa inyo, may tumawag na general sa akin at natatawa ho siya sa nangyari. Kasi alam niya ho yung nangyari. Sabi ko sa inyo, alam niya ho yung nangyari. At tawa lang siya ng tawa, nagpapasalamat niya sa hindi ko alam kung sinabi niya sa akin yun para magpasalamat sa inyo lahat. Pero, ibig sabihin po, maraming matitinong pulis. Yes. Binaboy lang talaga ni Torre. Kaya nga Binaboy lang po ni Torre, binaboy lang po ni Marbil, pero marami pong matitino pulis tayo dyan. At maging ang AFP. Yes. Alam nyo po, ito, nung ako po'y nandyan sa Davao, alam ko po ang nangyayaring kaganapan sa nasundaluhan natin at yan pong dyan. Sila din ho ay busit po sa nangyayari. Tama. Sila ho'y nagsasabing bakit ganito ang nangyari. Kaya nga ako, nung nagsalita na po ako at pinagkatiwalaan nila na sabihin ko ito, dahil nga ayaw nila yung nangyari. Nabastusan sila ng sobra doon sa ginawa. Kasi ang ayos ng usapan. Yes. Nagtiwala ang KOJC sa mga sundalo natin. Nagtiwala sila Tapos, bigla mong ilalabas ng ganyan, napalalabasin mo na huli. Sino ang masisira sa usapan? Ika nga. Walang iba kundi yung kinausap at pinagkatiwalaan ng KOJC.
Ganun ho. Ganun ho itong mga politiko sa pamumuno. Ayan, yung tatlong Judas diyan, di ba? Alam niyo yung kanta, tama-tama na ngayon, Pasko na, di ba? Yung tatlong Judas, di ba? Eh, kung may tatlong hari, may tatlong Judas. Ayan ho, si Marbil, si Abalos, at saka si Torre. Yan, maboy ng PNP natin. At saka binaboy din niya yung kanyang ang Office of the President kasi pinangunahan nga din niya mismo yung presidente at it reflects na talagang walang control itong pamunuan ng bansa natin. Naalala ko tuloy nung nung lumabas yung pulburon video. Si Abalos din ang noon eh. Oo, Nagbida-bida. Sabi niya sa tenga, yung tenga-tenga. O pag AI daw, deep fake. Tapos nagkaroon ng certification na hindi deep fake. Meron katanungan tayo mga kababayan natin. Paano daw ba yung reward money ng Amerika? Bawiin kaya sa mga nag-epal-epal? Ayun. Kasi nasa AFP ang ang sumuko, hindi nila. Yun ang katanungan dyan, di ba? Kung babawiin ba ng Amerika yun. Kasi tandaan natin, pinondohan. Imposible yung... hindi ako naniniwala na walang pinondo dito ang Amerika dito sa dami ng pulis na to. Oo. Tsaka malinaw naman eh. Kita mo, aeroplano, Drone. copter, Kagamitan. Special Action Force. Isang 12 pala sila noon eh. Hindi yung iba, hindi lang natin nakita. Ang nakita lang natin 3 eh. Yung army ng US. Ang tanong dyan, Sir Jay, sabi nga ni Bongbong, meron ho bang human rights violation kung marami ang pulis? Ay, nako. Sa tingin niyo po. Bangag na bangag talaga. Alam mo, ako bigla akong nagulat talaga sa kapangyarihan ng pulis, ha? Kung talagang gugustuhin na wala ang mga kriminal, kaya naman pala eh. Oo. Kaya nilang palang tapusin ng mga droga kung gugustuhin nila. Ay, oo. Kaya nga sir, ito yung magiging malaking hamon sa kanila. 'Di ba? Bakit kaya nyong maglagay ng ganyang kalaking puwersa, magbuhos ng ganyang kalaking pera para mag-serve lang ng warrant of arrest sa isang akusado pa nga, 'di ba? Ilang individual. So how much more dapat yung bigyan yung pansin yung mga talagang kriminal, terorista, may mga pinatay. Pero hindi rin no? Kasi nga, hindi naman nila nahuli si Pastor eh. Kusang nag-surrender eh. So, it's still a failed mission on their part. Kasi nga, hindi nga nila nahuli eh. Voluntaryo na surrender at doon pa sa ISAP at hindi sa PNP. So talagang wala kang makikitang matino na sa mga pangyayaring ito. Wala kang talagang makitang positive. Tsaka sir? Kahit saan ang gulo mo tingnan. Ang totoong storya natin dito, ang PNP, bigo, failure, di ba? Yung ine-emphasize natin, bigo kayo kasi nga nag-credit grabbing ito si Abalos. Bigo kayo sa simula't simula. Kasi dahil sa pagiging ganid nyo sa kapangyarihan, kanya-kanya kayo ng interes, di ba? Kaya nagkabuhol-buhol kayo, ngayon naglalaglagan kayo. Nakita ngayon ng ating mga kababayan yung totoong senaryo, di ba? Tulad ng ine-emphasize natin ngayon, gagamitin nyo lang siguro nga sa inyong political career na sure, mitya na ito para bumagsak talaga kayo. Kawawa lang talaga yung ating mga kababayang pulis na alam mo yun, from the very start talaga malinis sila, may prinsipyo sila, may mga malaking pangarap din sila sa buhay. At tulad nga na sa mga natatanggap nating mensahe dito, yung open letter, no, this is not the real PNP. It's just so happen na yung mga nakaupo sa gobyerno gusto kaming gamitin sa kanilang politika. Pero now, it has to end. Matatawa. Now it can be told, Byron Elmer. Kagabi, nag-command conference siya sa Katitipan. Alam mo yung number 1 niya? Pag nakita niyo yung Banateros, lalo na yung malaking mama, sabi niya. Si Bustada? Dada. Pahuli niyo. Verbatim ito kinuwento sa akin kagabi pagkatapos ng Pagkatapos sumunod, pag humarang yung abogado, lalo na storyon, pusasan niyo kagad. Pero may mga pangalan pa ng officer, hindi ko na lang babanggitin kung sino yung binigyan niya ng instruction. Yung si Jason sa, kunin niyo yun. At saka meron pang isa, sabi niya, yung nakasalamin na Banateros. Ang problema, hindi niya alam, ang pangalan lang, kaya kahit na doon sa Senate hearing, Byron, ang tawag niya kay Darwin,
ano pa rin, banat bay. Oo nga pambihira ito si... Ganun, isipin nyo ganun ang intel niya. Oo, ganun. Ganun, sabi ko nga, sorry sa term na to, ayokong gamitin ito, pero General Torre, ganun ho ba talaga kahina ang utak ninyo? Pasensya na po sir ako gusto ko gumalang sa inyo, pero ganun ho ba kayo? Yung simpleng pangalan na lang ng kausap ninyo, hindi nyo man lang alam kung sino si Banat Bay at saka si Boss Dada. Ang laki ng difference po. Nagkamali siya din sa Senate hearing. At hindi lang po yan. Meron na nga kaming meron na nga kaming sarap na pangalan Nameplate babasahin na lang niya yung nilalagay doon sa lamesa. Opo. Sabi ko, wala sa hulog ito. Napakahina talaga Sabi nga ni Atty. Trixie, failure of intelligence in both senses of the word. Intelligence, military intelligence, saka human intelligence. Sabi ni Atty. Trixie. Alam niyo kung bakit ganyan si Torre? Di ba meron nga tayong kasabihan, when emotions are high, intelligence are low? Kasi siya pikon talo ho si Torre. Kita niyo nung napahiya na siya dyan sa Senate hearing, kinabukasan, talagang nanindak na naman. Yung para ho siyang batang, hindi ho ba, na ito, medyo nagiging ulyanin na ho ito? Matanda na po ba ito? Bata pa Kasi yan. parang ulyanin na yung style niya yung, sandali, maghuhukay uli kami. Pwede naman maghuhukay, nagdala ng sobrang daming pulis. Parang, ugali ba ito ng isang general? Hindi, may problema sa kanya. He needs to seek professional help. Yun nga, Sir Jay, Sir Banat at saka Sir EB, na bago nga yung yung Senate hearing, patawa-tawa pa siya doon. Tapos sabi po, yung nakakalokong tawa po talaga, yung sinabi po niya na, maghuhukay ulit kami dyan, maghuhukay kami. As if talaga na ikaw talaga yung may-ari ng loob ng KOJC compound, mga sir. Ang tanong natin diyan sino kaya yung humihinga sa lupa, yung heartbeat na yun? Sino kaya yun? Yun po yun, Kasi sir. wala na. Yes, Sir Banat, yun talaga yung tanong ng mga kababayan po, mga netizens natin ngayon. Sino daw po yung heartbeat na nakikita ni Torre sa loob ng KOJC compound na palipat-lipat po? Daga, tsaka ipis. Grabe. Grabe yung... Kasi bago yung Senate hearing, nagsagawa ng pananaliksik yung KOJC through our lawyers, Byron, to find out, para magkaroon man ng kaya nga naghamon ng ng paggamit nung proton, Proton Elic. Yes, 11, kung ano man yun. Kasi nakausap na pati yung mga technicians. Kaya alam natin kung ano yung findings. Zero human talaga because that machine cannot even determine kung may human sa ilalim ng lupa. So, wala yung kalokohan lang niya yung heartbeat. Baka naisip niya dati, pumupunta siya sa heartbeat. No? Yan sa Quezon Ab. So, siguro yun ang niya. Ngayon, hindi puso yung mo dun mandidetect mo dun. Iba. Easy. Baka kung saan tayo mapunta. Sir, depende kung pupunta sa taas o doon sa forest, sa baba. Sana. Nako, mahirap yan. Baka mabuking tayo dito. Anyway, sir, meron lang akong gustong idagdag. Kasi may mga nagko-comment dito. Patunayan ninyo, ilabas ninyo yung picture na sumuko sa ISAP. Yan ang sinasabi ng iba. Alam nyo, ang ISAP, tahimik yan. Hindi. Wala kayabang-yabang yan. Sino ho ang epal dito? Di ba si Torre at si Abalos? So balik ka rin natin ng istorya. Kayo ang maglabas na nahuli nyo sa loob ng compound. Kasi kayo ang epal Mahilig kayong pumapil Ang ISAP hindi po pumapapil yan. Hindi ho yan nagsasalita. Alam mo nyo yan, yan yung mga profesional. Hindi yan maglalabas ng picture, hindi yan kukuha ng picture. Hindi yan katulad nung kay Alice Guo na siniraan tapos magpipicture kayo ng nakaganon. Papagrupi, di ba? Kayo ang epal. Kayo mga PNP official. Nakita mo ba yung video? Oo nga Nakakala mo mga manyak yung putragis. AI po hata yun, yung mock-up. Yung gawa na lang po yun. Gawa na lang yun?
ang ano dito, sila yung mapapel eh. So sila dapat ang maglabas ng picture na nahuli ninyo yung tao sa loob ng compound. Sa dami ninyo nagpipicture ng mga pulis dyan. Lahat nga ng mga vlogger dyan, yung mga banateros dyan. Feeling ko, may kopya na kayo sa mga jowa ninyo eh. Ewan ko, pinipicturean ba nila dahil nagwagwapuhan sila kay Boss Dada, kay Coach Oli, tsaka kay Master J, at tsaka kay Jay. Hindi, kasi pinipicturean talaga sila eh. So, imposible na wala kayong picture na nahuli nyo sa loob ng compound. Huwag niyong baligtarin. Ang ISAP hindi gagawa ng ganyan. So kayo magpatunay. Nagsalita na nga si Torre, wala siyang alam. Yun na nga eh. Alam niyo mga sir, kawawa eh. Yun ang problema ni malaki Sa sobrang epal-epal ni Abalos, hindi man lang niya sinabihan na, Torre, sakyan mo na lang yung sasabihin ko ha. Sabihin mo lang, nahuli dito. Ang sagot niya, wala kaming alam. So ibig sabihin, wala doon sa loob. Doon na lang kayo magtanong kay Secretary, sabi niya. Yun yung post Wala niya. akong alam. Kasi Common sense eh. Kaya nga, hindi, alam mo ito nadidisappoint ako sa mga media natin ngayon. Correct. Ewan ko ba, bakit hindi na ba sila marunong mag-research o talagang ang laki ng budget nila?